magandang umaga, magandang hapon, or magandang gabi sa iyo. Nais ko lang sabihin sa iyo, kapatid o kaibigan, na may magandang plano ang Panginoon para sa iyo, para sa iyong buhay, para sa iyong pamilya, at para sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sinabi dito na, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." Napakalinaw, may magandang plano ang Panginoon para sa iyo, para sa iyong pamilya, at sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kung may mga ginagawa ka ngayon that it doesn't work, it's not working, it's time for you to receive the plan of God for you, because it's always good and it works all the time. And not only that, He also loves you. That's why He has a good plan for you, because He loves you. In John 3:16, it says there that gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong at kaisa-isang anak na si Jesucristo, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting or eternal life. Maaring hindi mo nararamdaman ang pag-ibig, pero nais kong iparating sa iyo, kaibigan, na mahal ka ng Panginoon. Kung nakikita mo, nararamdaman mo na parang walang nagmamahal sa iyo, nais kong sabihin sa iyo, kapatid o kaibigan, na mahal ka ng Panginoon. Nagpunta siya dito sa lupa, sinakripisyo niya ang kanyang buhay. He died on the cross, He suffered and died on the cross because He loves you so much. He loves us so much. At hindi lang yan, meron siyang magandang regalo para sa iyo. Maring wala pang nagbigay sa iyo ng regalo. At sa oras na ito, nais kong sabihin sa iyo, kapatid o kaibigan, merong napakaganda at pinaka-the best na regalo ang Panginoon. At yan ay yung buhay na walang hanggan. Sabi dito sa Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord." Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na ating Panginoon. So, ang kailangan mo lang gawin ay tumawag sa kanyang pangalan. Because the Bible says, "For whoever calls on the name of the Lord shall be saved." Sino mang tumawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Ganon din naman, sabi dito sa Romans chapter 10 verse 9 and 10, that if you confess with your mouth that the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Kailangan lang sabihin mo na meron kang pagtitiwala at pananampalataya sa iyong puso. Naniniwala ka, kaya sasabihin mo na siya ay anak ng Diyos, na siya ay iyong Panginoon. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Dito sa Jeremiah chapter 29 verse 12 and 13, it says here, "In those days, when you pray, I will listen. If you look for me wholeheartedly, you will find me." So sa oras na ito, kung mananalangin ka, tatawag ka sa Panginoon, makikinig siya. Lagi siyang nakikinig. Kung hahanapin mo siya at mananalangin ka ng buong puso at pananampalataya, mahanap mo siya, sapagkat nandyan lang siya para sa iyo. So kung nais mong tanggapin ng Panginoon
ang kanyang plano, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang regalo para sa iyo. Ito ang napakagandang pagkakataon para sa iyo, kaibigan o kapatid. Sa mga kapamilya ko, kung sino man sa inyo ang makakapanood sa video na ito, nais ko kayong i-lead sa panalangin ito sa pagtanggap sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. It's not too late. Habang may buhay, ika nga may pag-asa. Ngayon ang iyong panahon. Ito ang araw ng iyong kaligtasan. Kung mamamatay ka sa oras na ito, hindi ko pinagpipray at hindi ko dinideclare. Pero lahat tayo ay mamamatay. Maliban na lang kung ikaw ay parang kay Enoch na nasulat sa Bible or kay Elijah na bigla na lang nawala, diba? But they went to heaven without even experiencing death. Pero lahat, sabi dito is, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Ito ang magandang pagkakataon at panahon upang tanggapin ang ating Panginoon. At kung ano man ang mangyari sa atin, ang ating buhay ay hindi panghabang buhay dito sa lupa. May hangganan ng ating buhay. So magiging sigurado na tayo na pupunta tayo sa langit at hindi sa impyerno. So sabayan mo lang ako sa panalangin ito. Father, I believe that Jesus is your Son. He died on the cross to pay the wages of my sins. I believe that you raised him from the dead. He is alive. Right now, I call on the name of Jesus. Jesus, come into my heart. I receive you as personal Lord and Savior. Forgive me for my sins and cleanse me by the power of your blood. Thank you for saving me and giving me the gift of eternal life. I ask you to fill me now with your Holy Spirit and fire. I want to experience your fullness in my life. Help me to live a life of victory that pleases you. Amen. Kung nahirapan ka man dito sa English, nais kitang ilid din sa Tagalog. Ama, naniniwala po ako na ang Panginoong Hesus ay iyong anak. Siya ay namatay sa cross upang bayaran ang aking mga kasalanan. Naniniwala ako na binuhay mo siyang muli mula sa kamatayan. Siya ay buhay. Sa oras na ito, tumatawag ako sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ako sa pamagitan ng iyong dugo. Salamat sa aking kaligtasan. Salamat ako'y ligtas na. Salamat sa magandang regalo na buhay na walang hanggan. Hinihiling ko po sa oras na ito, puspusin mo ako ng iyong banal na espiritu at ng kapangyarihan mo. Nais kong maranasan ang buhay na ganap. Tulungan niyo po ako na mabuhay sa katagumpayan mula sa araw na to na nakalulugod sa iyo. Amen. Congratulations! Binabati kita, kaibigan. Kung sumunod ka sa panalangin ito, you prayed after me, you prayed with me, with this prayer, you are now children of God. You are now son or you are now a daughter of God. Congratulations! Sabi sa Biblia, ang sinumang tumanggap at naniwala sa kanyang pangalan ay binigyan niya ng karapatang maging tunay na anak ng Diyos. Congratulations! Kung meron kang birthday sa natural nung pinanganak ka, ito naman ngayon ang born again day mo. So, congratulations! Today is your birthday in the Lord. So, nice ko lang iwanan ang kasabihan na ito na binigay ng Panginoon sa akin. It's time to live your will so you can live for His. Ngayon na ang panahon upang iwanan mo ang iyong sariling kagustuhan upang makapamuhay ka sa kagustuhan ng ating Panginoon. God bless you. See you again.